na-miss nyo siya na makita dito sa harap. At na-miss nating lahat siya. At galing pa siya sa malayong lugar. Alam niyo ba kung saan yung lugar na yun? Diyan lang sa taas. Taga dyan lang siya. Ayan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tinatawagan ko po si Elder Noel upang magbahagi ng salita ng Diyos. Salamat sa aking automatic galing ang water. Salamat sa ating presider. Tsaka yung palapakan din natin yung praise and worship kanina. Ayan. Nanibago ko kasi kami bago umakyat sa stage, inubad muna namin yung sapatos namin. Kasi lalo ngayon maulan, kumakapal yung sapatos mo magiging dalawa eh. Tapos tumatangkad ka rin. Bakit? Sa kapal ng putik. So, nakakapanibago. Pero masarap dito kasi malamig. No? Pero masarap din doon sa bundok. Dahil sariwa yung hangin para sa atin. Yan. So, sabi ko nga, ako yung pinataasan ng message, no? Change pulpit. Siguro, nagpaplano ang Diyos para sa akin. No? Naalala ko si Pastor Lee ng Shepherd. Share ko lang yung namin. Si Pastor Abner, may kasama kami, Pastor James, Pastor Andrew. Ako, apat tayo na, no? Tapos, ang ganda, ang tagal ng mga namin na conversation. No, pero ang nagtalim sa akin sa dulo, although may topic din si Pastor James, ang naisip ko lang nung time na yun, sinasabi ni Pastor Lee na kami meron ding church plan, pero sa Taytay. Tapos, 3 weeks na kung walang service. Kasi wala silang walang elder, no, walang pastor, iniwan sila ni Pastor Sam. Sabi ko siguro ito yung parang plano ng Diyos. Binibigay sa atin, pinakasayo para kung may gano'n man sa sitwasyon, at least may mga pinapadala ang Panginoon. Part of training. Kaya lagi ko naisip na yung tayo ngayon nakaupo dyan, darating yung time kayo na mamimili. Be ready. Hindi mo ba? Ready kayo? Ready is Pastor Jones. Pastor Jones kayo. Ayan. Hello po, Pastor Nino, no? Ang ating Vice President. So, namit ko siya ulit. Nag-meet na po tayo. No? Ayun. So, welcome po sa Rema Christian Alliance. Ayan. So, may tanong ako. No? Lahat ba tayo may kaibigan? Yes, no? Oo, no, mahirap yung wala kang kaibigan. Pero, minsan ba nararamdaman nyo na iniiwan rin kayo ng kaibigan nyo? Madalas ano, yung sa tangayan, no? Pagka medyo lasing na, exit na. Tatakas na, joke lang, no? Pero sa totoo lang, iniiwan din tayo kadalasan ng ating mga kaibigan. Katulad yung lecture mo yung nakaraan. So, tayo talaga may mga kaibigan. May close friend, may best friend, no? So, lahat tayo may kaibigan. Pero, sa totoo lang, isa lang ang isa yung mga iiwan. No? Katulad ng kanta kanina, I am a friend of God. Amen. Kahit sino pa yan, kahit ilang kaibigan pa yan, no? Isa lang ang hindi sa inyo, ang Panginoon Diyos. Kaya doon tayo kumapit. Huwag doon sa kaibigan natin na feeling mo kapatid mo na, close friend kayo, tapos biglang titirahin ka sa talikod. No? Yung kilala ka na, lahat ng sikreto mo alam niya, diba? Later on, sasabihin sa iba ang mga sikreto. So yung mga bagay na yun, no? Dahil ang
topic natin ngayon ay about friendship. So, maaaring muna tayong yung po at kumikit ng ating presensya ng Panginoon sa bawat isa. Panginoon na may gawa ng langit at lupa. Nilalapit po namin ang service na ngayon sa araw na ito, Panginoon. Na kayo yung manguna, i-guide niyo po ako, guide niyo po ang bawat isa, na bigyan niyo po ako ng knowledge and wisdom para po sa mga sasabihin ko. Naway, hindi ako ang makita dito, Panginoon. Panginoon, kayo ang dapat na makita o maramdaman ang bawat isa na narito mo. Maraming salamat, Panginoon, na binigyan niyo ako ng pagkakataon at sa mga taong narito ngayon na maririnig ang inyong mensahe. Naway magtimo o pumasok sa kanilang puso at isipan ang ating mga mensahe. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na bibigay niyo. Ito po ang aming samdalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, so lahat tayo may kaibigan. Hindi natin alam kung hanggang kailan yung kaibigan natin makakasama. Pero ang title natin ngayon, no, yung sandigan sa gitna ng bagyo. Yan. Guys, ito ba yung number 1 natin, boys? Ang title natin. Ano ba yung sandigan? Hindi ko sa sandigan dyan, sabi ko, formula ha, tumatasan, no? Hindi yun ha. So, sandigan, suporta, no? Susuporta sa iyo, no? Kakapitan mo, meron kang pundasyon na pinaghuhugutan ng lakas. Ang tunay na kaibigan sa makabagong panahon. Ayan ito. So, bagyo. Binabagyo rin ba ang buhay natin? Kasi, ano yan yung hindi literal na bagyo, signal number 3, number 4, no? Hindi gano'n, no? So, bagyo yun yung mga problema, pagsubok sa mga buhay natin, no? Gulo o matinding hirap. So, yan ang bagyo. Hindi siya literal. So, ibig sabihin sa personal na buhay natin. Doon sa talata, kanina, no, sa verse natin, main character si Jonathan at si David. Sila yung mag-close friend, no? Magkaibigan. Ngayon, sino ba si Jonathan? Si Jonathan, no? Siya na. Yan. Si Jonathan, no? Siya yung anak ni Haring Saul. Na siya yung si Saul ay haring panahon na yun sa Israel. Hintay na yan. So, si Jonathan ay dapat siya yung susunod na hari. Mamaya malalaman natin, no? Kung bakit, no? Si Jonathan ay matapang at matalino. So, yun yung character ni Jonathan. Yan, sasabihin na ako. Ano ang relasyon ka ni David? Kasi ang main character si David at si Jonathan. So, sandigan sa gitna ng bagyo, literal na si Jonathan kay David ay kapatid. So, sabihin, magkasama yan na hindi lang basta kaibigan. Nagtutuloy na sila bilang magkapatid. So, apat hanggang dulo. Pero sa totoo lang, no, sa panahon ngayon, mahirap makahanap ng tunay at tapat hanggang dulo na kaibigan. Kahit alam niyang si David yung papalit sa trono, imagine, dapat siya yung magiging hari. Pero alam niyang si David, no, yung papalit sa trono ng pamilya niya. Tinutulungan pa rin niya hanggang mamatay sila pareho ni Saul. So, sa istorya kasi, parang lumaban sa gera si Saul at si Jonathan. So, anong kahulugan ng pagkakaibigan nila? Yung tipong hindi makasarili. Open sila, ibig sabihin, hindi sila sa akin ko, ikaw bahala ka sa buhay mo. Hindi siya kaibigan lang kita. Pero kalaban mo tatay ko. Kasi tutol si Saul kay David.
Kasi yung tatayo, siya yung tatayo kasi, no? Si Jonathan yung tatayo. Ako sa'yo kahit hindi ka. So, ibig sabihin, tatayuan ka. No? Kumbaga, ipoproteksyonan ka. Kung may problema ka, haharang muna siya. Siya muna bago si David. Yun ang alam niya, ni Jonathan. Ayan. So, with number 1 natin, ang pagpapalakas sa gitna ng mga bagyo sa buhay. So, ito yung simula. Pwede maikli lang to eh, mga 15 minutes lang and 2 hours. Maikli lang. 2 hours eh, no? Tapos ka lahat, no? So, pagpapalakas sa gitna ng bagyo ng buhay. Ano ang bagyo ng buhay? So, kanina nasabi ko, no? Ang gano'n, no? Hindi ito literal na bagyo, ito yung pagsubok. Yung mga pagsubok tayo. Nakakaranas ba lahat? No? Lahat naman may pagsubok eh, no? Sa buhay. Hindi nawawala, hindi ka tao. Hindi ka nagkakaroon ng pagsubok. Problema sa trabaho, para sa pamilya. Ako naranasan ko yun, yung nawalan ng trabaho. Tapos, hirap sa buhay, di ba? Nangyari, ano ni Noah yun eh, no? Napapanganak si Noah, tapos wala akong trabaho. Buntis ka pa lang nun, no? So, hirap kami sa buhay. Nakita ko ng mama ko, nagbibitbit ako ng lata. Sabi, oh, namura pa ako eh. Sabi, anong ginagawa mo? At nagpipit ka ng lata dyan. Sabi ko, ibibili ko lang ng bigas at gatas. Ni Noah. Kasi may time talaga na dumarating sa atin sa buhay. Hindi naman lahat tayo masagana. Hindi laging Pasko, hindi laging fiesta. So, namura ko ng mama ko. Dumating sa time na nagpipit ako ng lata. Tapos, ang dede ni Noah, yung pinakuluan na bigas. So kaya ito mo lumaki si Noah dahil sa sa na yun. So, hirap din ako noon. So sabi ko, nag-decide ako, buti na lang marunong ako mag-drive. Nag-taxi driver ako. Kasi yun naman lang kung hanap buhay. Mag-survive lang. So, nangyayari, lalabas ako, ang pag-uwi ko, ang asim-asim ko, kasi yung dinadrive kong taxi, LPG. Kung narinig nyo na yun, ang pinakagas niya, LPG. So, maasim yun, tsaka maano sa pangkukoy. Kailangan tiisin natin eh, dahil kailangan natin mabuhay. So, yun, Lord, ba't kaya dumarating sa buhay ko to? Na ganito ang puro pagsubok. Uuwi ako, tapos ang gagawin ko, unahin ko muna yung magbibigay ako ng 200, 300, no? Pambili ng bigas o ano. Tapos, pag punta ko sa operator, siyempre short ako. Short ng boundary. Tinatanggap naman, pero babayaran ko sa susunod na paglabas ko. So, ganun kahirap, no, yung mga pagsubok. Ito yung bagyo natin. Alam ko, bawat isa sa atin may pinagdadaan ng bagyo. Hindi lang na, kumbaga, pero napapagtagumpayan naman natin. Lilipas din yan. Basta tuloy-tuloy lang. Sakit, no? May nararamdaman, eto, bagyo rin sa atin yan. Sakit. Nararamdaman natin sa buhay. Nung Biyernes yun, Friday, nag-PM ako, baka Pastor Abner, baka may time kayo. Sama ka, hanap tayo ng sakyan. Yan sa akin si Pastor Abner, sabi niya, medyo madumi, masakit yung tiyan ko. So, yun, isa sa mga pagsubok, pagdadaanan. Diba? Pagkawala ng mahal sa buhay, tulad mo kay Kuya Richard, kay Joey, no? Hindi ganun kadali yun. Pagsubok pa rin, no? Nararamdaman natin. Pagkalito, sa mga nag-aaral, no? Meron tayong pagkalito minsan. Paunahin natin. No? Ano, mag-boyfriend ba o mag-aaral? O? May anxiety ka. Anxiety, depression. Pagod na pagod ka na.
Tapos ayun pa yung may temptation ka na babagsak ka. May backslide ka. Magsisimba ba ako o ano? Medyo hirap ang pakiramdam mo ngayon. Parang gano'n. So, siya yun, no? Kaya ang title natin, ang pagpapalakas sa gitna ng bagyo. Ayun yung mga problema, yung mga bagyo natin na nasasabi. Diba? So, yung isang Bible verse, ang galing ang idea nito, no? Sa Isaiah, chapter 41, verse 10. Ang sabi niya, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Diba? Sapagkat ako'y kasama mo. Ibig sabihin, kada may problema tayo, may darating sa ating pagsubok o bagyo. Huwag tayo matakot. Diba? Sabi niya, ako'y kasama mo. Sino yun? Sino kasama natin? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Panginoon. No? Aking palalakasin ka. Aking tutulungan ka. Diba? So, sino magbibigay sa atin ng lakas? No? Sino magbibigay sa atin? Sino magtutulong sa atin? No? Ang Panginoon Diyos. Kahit may bagyo, hindi ka nag-iisa. No? Si Lord mismo magpapalakas sa iyo. Diba? So, at least, mapalad tayo, no? Na may Panginoon. Dahil alam natin na mayroong magpapalakas sa atin. Naalala ko, may testimony ako, no? Istorya ng kaibigan ko, yung time na nasa politika pa ako, si Mamang. Sabi ni Mamang, lumapit sa akin, Gawad, may problema ako, nakasanda yung lupa at bahay. Baka pwede matulungan mo ako. Siyempre, hindi naman ganun kayaman ng mga kagawad o pera. Sabi ko, sige, hanap tayo ng paraan. Diba? Bilang kaibigan, hanap kami ng paraan. Nanghiram kami, punta kami kay Mayor, ang sabi, lapit sa bangko, punta kay Governor, ang sabi, puntahan mo si ganitong tao, itinuro rin kami sa mga bangko na pwedeng i-transfer doon. So, wala talagang hindi basta-basta ka mabibigyan. No, dahil may proseso, may mga dokumento. Meron kaming, may experience ako, no, na dinadrive niya yung dayon. So, wala siyang lisensya, nakasakay ako doon. Sila magkasama. Kas niya ako. Yung time na tipong mawawala ng brake, may babangga yung Kasi, ang tao kasi minsan, no, lalo pag driver ka, medyo may nalilito ka. Pag nagdadrive ka, nalilito ka. Yung tipong darating yung time, parang ma-aksidente kami. So, wala talaga Wala kaming malapitan. Pag uwi namin, nungkot namin, wala. Si Consel Adjong, hindi rin makapagaling. Bigay ng tulong. So, sige, pahinga muna tayo. Pray natin yan. Asa natin kay Lord kung paano. Alam niyo po ba kung ano yung nakasolve sa problema namin? Etong church. Bakit etong church, no? Pero hindi alam ng church yun, no? Dahil meron tayong cooperative. May co-op tayo. Sabi ko ganito, ihihiram kita sa pangalan ko. Diba? Pero eto ang bulod niya. Sabi ko, salamat. Nasagot yung panalangin ko. No? Na akala ko mawawalan na kami ng bahay at lupa. Yung pala. So, nagpa-schedule ako dito na magkaroon ng 150,000 ang hirap. Lakasan ng loob yun. Siyempre, sino mo magtitiwala sa since nakaibigan mo, pagtitiwalaan mo na makakabayad siya. Dahil kung hindi, ako rin yung kasi mo sa co-op yan ikaw rin na magbabayad niyan. So yun, tuloy-tuloy kami habang yung panahon. Nakakabayad naman siya, aga niya, kinakatok ako. Ito na. So, ibig sabihin, ang pagiging magkaibigan, hindi lang naman ang porque wala ka, hindi ka na makakagawa ng paraan. Diba? Connection. May mga connection. Naniniwala ako na guided pa rin tayo ng Panginoon Diyos. Ang Panginoon pa rin ang gumagawa ng paraan. Diba? Masusubukan nyo yan kahit sino lapitan nyo, parang walang pag-asa, wala tayong chance. Diba? Ituturo ka lang sa ganun, ituturo ka lang sa ganito, pero yung sagot pala nasa iyo pa rin.
ikaw pa rin pala makakasolve ng problema bilang kaibigan. Di ba? So, tayo, no? Tayo yung Jonathan, tayo yung nagpapalakas sa gitna ng mga pagod ng buhay. So, yun yung malaking bagay. Kaya, kung tayo mag-alala, alam kong lahat, bawat isa sa atin, kahit ako, bigat yung problema ko, dami kong utang, dami kong pinagdadaanan. Pero, sabi ko, minsan isipin mo, paano tayo makakatayo? Di ba? Dumating sa atin yung makakatayo dito kung puro ka problema sa buhay. Hindi tayo hindi ako makakatayo dito kung iisipin ko lang lagi yung problema. Ang iniisip ko, nandiyan naman ang Diyos, bahala na ang Diyos. Pagkatiwala natin yung sarili natin. Kung ano yung mangyari, kagustuhan ng Panginoon Diyos. Alam ko, kung bakit tayo nakatayo rito at bakit nandito tayo, kagustuhan ng Diyos to. Nandito tayo. Yeah, so, laging sorry friend, kasi marami kang nilapitan pero pasensya dahil wala. At lalapitan mo, wala lang. So, anong ibig sabihin ng pagpapalakas? No? Sa gitna ng bagyo. Hindi ibig sabihin na alisin agad ni Lord yung bagyo sa iyo. Hindi basa-basa alisin yung Lord. Every time, paggabi, di ba? Ang panalangin ko, Lord, sana bigyan niyo pagkakataon na makabayad ng utang. 4 to 5 million, bago ko mababayaran. Mali pala no? Mali, no? Ang panalangin dapat pala, Lord, kung ano yung plano niyo sa akin. Kung ano talaga yung plano niyo sa akin. Dahil hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung saan ako kukuha. Di ba? Tatayo ako sa Sunday, Lord. Actually, eto, nung Monday, wala pa ako nagagawa. Tuesday, sabi ko kay Mrs., wala akong maisip. Dapat pala, pag gagawa ka ng lecture, di ba, yung gabi na, hindi maingay si Austin, di ba? Bubulitin ka, yung alas 12 ng gabi, mga gano'n, no? Alas 12 ng gabi, alas 11, yung wala na sila, tahimik, tapos nakalimutan ka, di ba, nakikita mo sa table, nagsisisip ko. Ganun pala dapat, kasi kailangan na hindi magulo yung paligid. Distraction. So, yun. Ang idea ko doon, yung Panginoon ang kakausapin muna. Kasi automatic mo lumalabas yung ano niya, no? Alas 12 ng ating gabi daw makatulog. Hindi ko alam kung ano yung i-lecture ko, tulungan niyo ako. Walang iba sasagot. Sumasagot din naman siya, may pumapasok sa isip mo. Galing talaga ng Panginoon. Siyempre, no? So yun, no? Lakas, no? Bibigyan kanya ng lakas para hindi ka masira habang nasa gitna ka nito. So lakas na malalapitan, no? Parang si Pablo, nasa kulungan, so nakulong si Pablo. Ano ginagawa ni Pablo? Kumakanta pa rin. Kumakanta pa rin siya. Please pa rin sa Panginoon. Parang si Job, di ba? Job, di ba? Yung kwento niyo, tindi, no? Kinuha sa kanya lahat. Di ba? Hirap niya. Ay, pinagdadaanan natin. Wala yan. Job, no? Kasi nawala na ang lahat, pero hindi siya bumitaw sa Panginoon Diyos. Kaya kayo, kung huwag lang kayong bibitaw, nandiyan ang Panginoon. Di ba, Ning, no? Oo. Ang gasol, bigatong dyan, kumuha ka dyan. Gawa tayo ng paraan, no? May paraan sila ng Panginoon Diyos. Parang si Jonathan, no? Tinutulungan niya pa rin si David. Si David. Kahit delikado yung pagpapalakas niya, pero tinutulungan pa rin. So, yun, no? Ang pagpapalakas sa gitna ng mga bagyo ay meron ding, ano? No? Yung pagpapalakas, number 1 sa pagpapalakas, no? Kapayapaan sa isip kahit gulo ang paligid mo. So may kapayapaan sa isip natin. Kasi, di ba, minsan na-anxiety ka, dami kang iniisip, hindi ka makatulog. No? Yung, parang yung kaibigan ko yung ano, nakagawad, kaibigan namin.
Yung konting maramdaman mo sa dibdib mo, gusto mo magpa-ospital. Diba? Anxiety, no? Anxiety. Konting maramdaman. Sabi mo sa ospital na, may nararamdaman ako sumisikip at dibdib. Pag-asa na may bukas pa. Tulad tayo ngayon, alam natin nagigisingin pa tayo ni Lord. Kasi merong iba, hindi na nagigising kinabukasan. No? Kaya, kapalad tayo na pinapalakas pa rin tayo. Tapang para bumangon. Kasi yung iba, takot na eh. Ayaw nang bumangon. Diba? Hindi ko na kaya. Tapusin ko na yung buhay ko. Hanggang dito na lang. Diba? So, ano binibigay ng Panginoon? No? Tapang. Para bukas, babangon ka pa. Nagagawin ko ang lahat. Ayun mo. Paalala na hindi ka niya pababayaan ng Panginoon. Diba? Diba siya din, no? Sa pag-aaral, no? Hirap, no? Tapos pupupanda ka pa. No? Yung alam mo yung pagsisikap, no? Pero at least bayad mo na yung motor mo. So, bata pa pero makita mo, no? Nakabili ng brand new na motor, tapos nag-aaral. Diba? Nagsisimba pag linggo, wow! Nandiyan, nakita ko to, may nakaupo ba dyan? Alam mo yung bless ka, no? Ako nga, natutuwa ako pagka, lalo dun sa Paraspo, no? Hindi nyo alam, no? May mga bata ron, kukulit, no? Lalo si LJ, no? Kahit nauuntog na yung ulo, ikot-ikot po yan, masaya siya doon. Nadadaba, ulo, parang si Ruro, no? Kahit nauuntog, yan. Bakit tayo dapat matuwa? Kasi alam natin may susunod na henerasyon. Hindi tayo mauubusan. Diba? Yung mga yun, tumatanda, nagiging gayot, no? Tapos may susunod naman. O, diba, si Kuya Nems, no? Kumbaga, nag-asawa na, nag-anak na, no? Si Kuya Ning, papunta na ron, no? Diba si DJ? Papunta na rin sa amin. Kaya, panalangin lang. So, parang sinabi ni Lord, no? Anak, hindi ka aalisin sa bagyo ngayon, pero hahawakan kita. Para hindi ka tangayin. So, tandaan natin, nandiyan si Lord. No? Kung may pinagdadaanan ka man ngayon, nandiyan si Lord. Huwag ka mag-alala. No? So, nakaka-relate ka ba ngayon sa bagyo ng buhay mo? May gano'n, no? So, relate mga brothers and sisters. Tandaan natin. Okay, sa point number 2 tayo. Masyadong seryoso, no? Tipan sa katapatan at proteksyon. Tipan yung covenant, no? Covenant of support over competition. Parang lang, ng English sa Tagalog. Taglish lang. Ang mundo ngayon ay competitive. No? Madalas ang tagumpay sa iba ay kinasesilosa ng iba. Diba? Yaman na niya. Gagawan na siya. Dati sumba-sumba lang. Ngayon naging kagawan. Biyay, no? Namumura pa. Namumura pa. So, kinaingitan ka, no? Pinagsesilosan ka. Kahit sa pagkakaibigan, may palihim ng ingitan. Diba? Kahit alam mo, close friend mo yan, may kaklase mo, may kaibigan ka, di ba? Ingitan, no? Meron ganon. No? So, sabi ko nga kanina, kung meron ka talagang totoong kaibigan na hindi ka, walang iba kundi ang Panginoon. Amen. Doon lang tayo magtiwala. Di ba? Si Jonathan, ang tagapagmana ng trono. Ngunit, tinanggap niya na si David. Tinanggap na niya na si David ang pinili ng Diyos. So, anak ng hari si Jonathan. Pero sino nasunod? Diba? Ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Diyos ang naglagay kay David. Hindi si Saul.
So, tanggap ni Jonathan yan, na magiging susunod na hari, no? Hari. Sa verse 17, gumawa sila ng tipan o covenant sa harap ng Panginoon. So, ang covenant pala, pagka, hindi lang yung para kang nanumpa, no? Numpa kay mayor, numpa ka sa barangay captain, no? Panginoong Diyos, no? Sa Panginoong Diyos kayo nag-uusap. Hindi mo po kung sino-sino lang may kapangyarihan na ng patas. Diba? Iba, at dito, ang Panginoong Diyos ang kausap. Sa mga pagpapatakbo, no? Sa halimbawa sa negosyo, hindi lahat ng partner mo yes sa'yo eh. Propose ka ng ganito, propose ka ng ganyan. So, magkaibigan kayo, close friend kayo. Pero may time na na hindi kayo nagkakaisa ng desisyon. Lalo sa mga negosyante dito sa akin. Diba? Nagtatalo-talo kayo. Pero magkaibigan kayo. Diba? Parang sabi mo kay si Yana, sabi niya, iyaan mo si Kuya Jerry, tayong dalawa lang magkausap dito. No? Pero bandang muli, sinasabi niya rin kay Jerry. Kasi sa mga business, kunyari, kung tatlo kayong partnership, ang nangyayari dyan, equal sharing. So, kung equal sharing kayo, dapat equal din yung trabaho niyo. Diba? So, kaya kami, bilang magkakaibigan, nagkakasilipan. Nangyayari ba din? Hindi gano'n. Mga magkakaibigan, equal sharing daw. Share yung trabaho, ikaw lang nagtatrabaho. Tapos sisilipin ka. Ba't laki ng mo? Diba? Kukwentahan ka, hahanapan ka naman. No? So, sa pagkakaibigan, iwalay sa lahat ng pangit. Diba? Ngayon, pagka hindi na ako ng Panginoon, gulo kayo. Hindi ka niya maintindihan kasi may pinapaliwanag ka, pero hindi ka maintindihan. Diba? Pinakausap ko pa nga kay Mrs. Sabihin nyo para pareho pa naman kayong nasa, sabi mo, pareho pa naman kayo nagsiserve sa Panginoon. Sabihin nyo, magsabi kayo ng tapat na eto na lang. Ito na lang yung pera, ito na lang ang natitira. Kasi hindi magiging maluwag ang pagsasama nyo kung hindi kayo nagiging tapat. Lalo ang usapin pera. Diba? Realidad. Diba? Anong tunay na kaibigan? Diba? Ano yung tunay na maiintindihan ka sa bawat isa? No? So, ang tipan or covenant, hindi lang pangako sa Bible. Ang tipan ay seryoso yun na ginagawa sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo magka-partner lang. Usapan lang natin yan close team. No? Nanumpa na tayo. No? Covenant kasi, nanumpa ka sa Panginoong Diyos. Hindi sa tao. Pag tao, wala yan. Sa Diyos ang kausap natin dito ang Diyos. May pagkakamali ka man, may pagkakamali ako. Sa Panginoong Diyos tayo may pananagutan. Diba? Naalala ko tuloy yung offering, tithes and offering. Diba? Ba't bibigay ng ganito? Saan lang gagasasin ang simbahan yan? Diba? May mga ganun po ba yung mga pastor? Diba? May mga pagtatalo minsan yung mga member. 10% offering, ganyan. Saan gagamitin na? Baka gamitin lang yan ni pastor kung saan. May isyong ganon, no? May isyong ganon. So, sa totoo lang, ayahan mo. Kung nagbigay ka, Diyos ang kausap mo. Diba? Hindi pastor. Diba? Pahala si pastor kung saan niya dalhin, pero ikaw, ang kausap mo, ang Diyos. Sila lang ang namamahala. Ba't ka magdadalawang isip na iaano mo yung offering mo? Diba? Kung yun may kaya mo, yun, ibigay mo. Bahala na yun. Diyos ang kausap mo rito. Nintindihan natin, sa yung mga bagay. Tipan. So, tipan ni Lord kay Noah, kay Abraham, kay David. Ibig sabihin, hindi ka iiwan kahit anong nangyari.
Katapatan. Ang katapatan, ito yung loyalty. Diba? Loyalty sa magkaibigan. Laging ganun, may katapatan. Hindi ka iiwan kasi mahirap, hindi ka chichismis. Dahil may katapatan sa iyo no? Hindi ka chichismis pagkalikod mo. Hindi ka magpapalit-palit ng trick. No? Sa mga kabataan, gano'n, no? Palit-palit ng trick. Ito trick ko ngayon. Kasi ito naman yung trick ko. Ba't ang mali, bad trick. Diba? Napupunta sa gano'n. So, gano'n ang ng kabataan. Walang eksaktong kaibigan. Walang eksaktong. So, pero, no, parang si Jonathan kay David, no? Doon sa 1 Samuel, no, verse 3. Dahil sa pagmamahal ni Jonathan kay David, isinumpa niya na sila'y magiging magkaibigan habang buhay. No, imagine mo, no? Sumpaan, ano? Parang mag-asawa, may sumpaan. No, na magiging magkaibigan. No? Si Jonathan at habang buhay. So, sa pagiging magkaibigan, may protection. May protection. Ipagtatanggol ka. No? Pagtatanggol ka niya sa kahit anong bagay. Minsan kahit mali na, pagtatakpang ka pa. Nangyayari ba? Diba? Minsan, alam mong mali pero pinagtatakpan mo pa. Diba? Hindi mo inaamin. Na gusto mo nang sabihin, hindi, mali ito ganyan, you know? Pero bakit? Ayaw mo kasi siyang masaktan. Ayaw mong iparamdam sa kanya, pero may mali Diba? Pinagtatakpan mo pa rin. Diba? Dapat yung magbabala ka. Huwag mong gawin yung mga bagay mo. No? Nasa panganib ka. Ibig sabihin babala, yung parang huwag mong gawin dahil nasa panganib ang buhay. Diba? Pero alam nyo, parang si Jonathan, no? Sinugal ang buhay para iligtas si David kay Saul. Kasi si Hari Saul, gusto ipapatay si David. No? Pero si Jonathan talaga protekta sa kanya. Kung makukuha nyo yung istorya niya ni David at saka ni Jonathan, maganda yung istorya. Kaya pag may time kayo, basahin nyo, sa kwento. Yun. So, pangatlong point sa mga ang kagalakan, no? Ang kagalakan ng banal na pagsasama. Joy in holy companionship. Dito si Joy niya, si Ate Joy, nasa awan ni Richard. Yan. Kagalakan is joy pa rin, no? Yung parang pag may gumraduate kang anak, no? Kagalakan yung nagagala ka. Hindi masaya ka. Meron kang kaibigan na natulungan. No? Hindi yung sinasabi lang tears of joy. No? Meron kang sa puso mo masaya ka kasi nakatulong ka sa kaibigan. Maraming pagkakaibigan ngayon ang mga nakadepende lang sa pakinabang. No? Kung ano lang pakinabang, sige kaibigan kita, may pakinabang ako sa iyo. Pero pag wala ka ng pakinabang, insipwera ka, bahala ka sa buhay mo. No, hindi na kita kaibigan. Kapag wala nang makukuha, no, nawawala na ang kanilang koneksyon. Na dapat ay nakasentro ka sa Panginoon Diyos. Tama? No? Sa verse 18 sabi niya, kaya naman kahit magkalayo sila, no, physical, no? Kunyari, nasa Japan, tapos nasa Pilipinas, magkalayo. Ang lalim ng kanilang samahan ay hindi nababawasan dahil ang Diyos ay ang kanilang pandikit. Okay, ano rugby o pandikit mighty band, no? Silang mighty band. Dahil pandikit, no? Mas masaya at may kapangyarihan ang pakikipagkaibigan kapag si Kristo. Pag si Kristo ang sentro. Kasi alam mo, minsan yung may kaibigan tayo, yung gustong-gusto mong kasama, pag nahiwalay sa'yo, nalulungkot ka, no? Pero kahit magkahiwalay ko, pero pag kasama mo si Kristo, di ba?
masaya, may joy ka. Hindi sa pag-aya o galaan, no? Nagiging masaya lang kayo minsan. O, kapi-kapi tayo. O, gala tayo, galaan, no? Kapi tayo dyan sa ano. Burger King, kahit ano, alas 12 na. Natawa siya, si Maring Irene, alas 12 na hating gabi. Talagang, tara, kapi-kapi tayo. O, ayan. Masaya eh, di ba? Pag sa panlalaki naman, tara, inuman. No? Inuman, yayain natin ang ating mga kaibigan. Dapat ano, no? Yayain natin ang mga kaibigan, manalangin. Wala, gano'n, no? Yes, kaya ngayon, ang inuman ngayon sa labat, no? No, pre? Tayo, inuminom tayo. Pinakulong tanglad. Yun na lang ang inuman ngayon, eh. Wala nang ano, pampalumanay, no? Gayit na kasi. No? Ayan, so, manalangin, no? Na manalangin at magbasa ng salita ng Diyos at tumagok sa pananampalataya. Yung habang nagkakapi-kapi kayo, no? Ang pulutan nyo sino? Ang Panginoong Diyos. No? Masaya nung kami na Pastor Jay, Pastor Ramiro, Pastor Angelo. Diba, may kapi tayo, no? Yung kape, pulutan, Panginoong Diyos, eh. Pinag-uusapan. Ayan, no? Anong ibig sabihin ng point na yan? Banal na pagsasama. Banal na pagsasama, holy union. Hindi lang basta magkasama, banal ito. Ibig sabihin, inaalay kay Lord. No, nasa gitna si Lord lagi. Ito, lagi naman pinag-uusapan yun. Nasa gitna ang Panginoon. Pero minsan, nawawala, no? Nawawala yung ganito. May struggle na naman. May magtatago, nandiyan naniningin. May demand letter. Padala ng pako. Nahanawan, kasi ka. So, yung joy, yung banal na pagsasama, ang kagalakan ng banal na pagsasama, no? Sa mag-asawa, no? May banal na pagsasama. Yung kasal na pinagpala ni Lord. Pinagpala ni Lord. Yung kasal naman. Ito yung ano natin yan. Kasi kami sa West kami kinasal. Mas matibay pa yun. Ayan, kita mo mas matibay. Sa Pastor James, ha? Mas matibay yung sa West. No? Pero kasi may kadalasan sa kagalakan ng sa mag-asawa, yung tipong hindi lang naman sa kasal eh. Yung sa pagsasama nyo, no? Maging magala ka kasi magala ka yung pag-uwi ka, no? Yung saan ka galing? Hindi gano'n, no? Kumain ka na ba? Yung kumusta yung lakad mo? Gano'n, no? Kumusta? Parang masaya yung yung pakiramdam. Dati kasi ganun eh, no? Aminin natin sa mga bagong mag-asawa. Anong oras na? Saan ka galing? Walang joy, no? Walang joy na nararamdaman, no? So, iba yung joy iba yung happiness dun sa joy, no? Pero pag sinabing, kumusta yung lakad mo? Anong nangyari? Kasama namin sila, Pastor. Masaya kami. Diba? May topic si Pastor James. Hirap kami hanapin sa Google. Alam mo yun, pati si Pastor Leo talagang hanap ko sila, kami na meeting. Di ba? Pasarado parang there. Isa-isa pa kaming magsishare. Ito nangyari sa amin Pastor Leo talagang lahat merong may isishare. So gano'n, no? So, magkaibigan tipad ng katapatan. Tayo ba masasabing magkakaibigan tayo? No? Amen, no?
Magkakaibigan tayo. Kaya nga, meron kanta kanina, friend of God. Kaibigan tayo ng Diyos. Kung iiwan ka man, ng kaibigan mo, tandaan mo, meron kang kaibigan na hindi mangiiwan sa'yo. Yan. Pamilya, sa pamilya, sambayanan na sumusunod kay Lord. Dati actually, hindi kami talaga nagsisimba Ang nagsisimba lang sa amin noon, si Nicole, tapos sabi nila, Daddy, meron kaming presentation sa church. Pwede namang attend kayo. Dead ma lang ako. Sige. Diba, ganyan mga tatay pag hindi pa Kristiyano. Sige, punta tayo dyan. Pag dumating, pasensya na. Hindi, busy tayo pangalawa, imbitahin ka ulit. Daddy, sasayaw kami. Hindi pa tayo. Alam niyo pala yung kulit ng bata, yun pala yung magdadala sa atin. Eto pangatlo na, inibita. Di, sama kayo. May pagkain sa pastorado. Don Enricos, ang sarap ng pizza doon. Doon kami magsisimba. Sa Don Enricos, ang sarap ng pagkain. Talaga? Kiktiras ka agad. Talaga? Oo, pagtapos ng church, mayroong pagkain. Talaga. Maliit pa si Noah di ba, Pastor? Si Pastor Malo, karga-karga. Tapos first time namin umatin. Yung pastor, pinapalo yung pa ko. Yung English yung sinasabi. Basta ang niya lang, yung parang pinalaya siya ni tatay niya, hindi siya kasunod. So, parang nakakaano rin yung preaching niya. Nakakadala. Sabi ko, wow, sarap pala niya. Sige, punta tayo. Punta kami. Kaya maya, ito lang yung Don Enricos. Ito yung Santa Lucia. Yun. Pagkarenso pa siya. So, ibig sabihin, kasi minsan yung halimbawa sa Baras, nag-iikot kami lagi, hanap na yung mga matatanda ron, gusto namin na makapagsimba rin kayo, bina-Bible study, binibisita, lahat ginagawa namin. Pag may okasyon, pitahin natin. Pero pag susunod na linggo, bakit? Di ba? Pupuntahan nagtatrabaho sa Manukan, so daw. So, bilang tayo naman nag-disciple or gusto rin natin na maligtas, katulong natin sila kasama. Pero bakit ganun? So, meron nga akong nabasa na siguro nagawa mo naman Nagawa mo naman Pinakita mo pinakilala mo na sa kanila ang Panginoon. No? So, hayaan na natin ang Panginoong Diyos ang kumilos. Di ba? Or ganito, ipakita mo sa kanila na ikaw muna yung maging modelo para sa kanila. Kasi gano'n naman Di ba isa sa negosyo, gano'n. Bago akong maniwala sa'yo, ipakita mo muna. To see is to believe. Ano ba yung produkto na binibenta mo? Diba? So, siguro, ipakita natin sa kanila na eto kami. Lahat na lang ginagawa natin. Pag may kailangan kayo, pati nga yung dibu Tayo, di ba, Pas, tayo, sige, dibu ni ganito, supportahan natin. Set up tayo ng sound system, MC kayo, MC, lahat naka-assign. Lahat ginagawa. Pagka ganung time na yun, nandun sila lahat. Sahe, nanay, tatay, kumpleto sila. Diba? Pero pagka Sunday, wala na naman. Parang sinasabi namin na kulang pa ba yung ginagawa natin dito sa batas? Lahat, tuwing meron silang problema, sige, gawa natin ng paraan. Diba? Pag may patay si Kuya yun. Share ng simbahan, punta tayo. So, hindi mo masasabi. Diba? Lahat yan. Si Kuya Barok ba yun? Si Kuya Barok namatay, Pero pag may kailangan ka naman, meron ka ba yung kabra dyan? Meron ka ito sila.
Iisip namin ano po ba yung kulang namin. Kasi kaibigan natin sila eh. Nag-build tayo ng relationship bilang magkakaibigan doon sa community na yun. Hindi rin basta-basta mag-create sa ng community sa isang lugar na hindi ka kilala. O dumating ka lang. Di ba, Pas, no, dumating lang tayo doon. Nung time na yun. Umikot kayo, hindi ka niyo nakilala niyo yung mga pamilya doon. So, nakapag-build tayo ng kaibigan na sila yung... Kasi ang hirap din pumasok pagka sino ba yung mga yan? Hindi ka pwedeng, para kang magnanakaw na papasok na lang. Siyempre, magpapaalam ka. So, para maging gumanda yung relasyon natin sa kanila, ginawa natin, kinaibigan din natin sila. Yun ang bagay. Si Vargas, di ba? Naka-live tayo, ano kami, yung aso, taon ng taon. Di ba? Yung may nanonood sa atin sa video live dahil ma-attend din ng service natin. Alam mo yun, mga distraction. Diba? So, para sa Panginoon, tuloy lang ang buhay. Tuloy yung buhay natin. Yan. So, tayo ay church. Tama. Katawan ni Kristo, nagkaisa. Nagkaisa tayo. No? Kaya tayo ay church. Yung kagalakan, yung joy, hindi lang siya panandalian. No? Kung hindi natin, kung una, galak na galak talaga tayo dahil pag-service tayo eh. Pinapakita natin talaga sa kanila, eto kami, nandito kami para sa inyo. Nandito, Panginoon, pinadala kami ng Panginoon para tulungan kayo dito sa lugar na to. Sana makita niyo, maramdaman niyo kami. Maramdaman niyo sa lugar ng Paras na may Diyos. Kasi ang mahirap doon, no? Church tayo, di ba? Church. Tapos may church din dito. No? Yung church dito, Korean church. Yun, no? Pag Sunday, may ayuda. May ayuda sila. Mabigas. 500 sa mga... May pa 500 sa mga ano, yung nanay, no? Yung mga, di ba? So palagay nyo ba, Diyos ang kumikilos doon? Doon kami, doon kami minsan ng nagagawa namin. Nasan si Sino yun? Yung kaibigan ni Austin? Si Jay. Nasan si CJ? Ay, pinagsisimba din sa kabila. Pero gustong-gusto niya kasama si Austin dahil lalaro sila. Diba? So, minsan isipin natin, no? Lord, kulang pa ba yung pakikipagkaibigan namin sa kanila? Lord, ibigay namin yung lahat. Kaya wala kayong ibang tunay na kaibigan. No? Kasi pag itong katitingin, yung sa ganung sistema lang, na pakikipagkaibigan, hindi disappoint ka. Every Sunday, Saturday pa lang, akit ka na, tapos, kumusta kayo? Diba? Assistant, ikot-ikot. May dalang ganito, ganyan. Diba? Dating gawin, no? Oo, ba't kaya ganun ang tao, no? Yun nga, dito, na sinasabi, pag wala nang pakinabang sa'yo, wala ka na. Masakit. Yan. So, pero alam mo sa to lang, tayo, bakit natutuloy-tuloy pa rin tayo? Bakit ba tayo? Kasi masaya tayo, may joy tayo eh. Hindi tayo umihinto eh. Diba, nasa puso na natin eh. No, kaya, tandaan natin, no? Wala tayong ibang kaibigan. No? Kahit may problema, yung kagalakang hindi nawawala. Kahit may bagyo. Sa Panginoon Diyos lang nakikita. Diba, sa Bible, sabi niya, yung base nito sa awit, narito, pagpasdan niyo. Awit 133, verse 1. Narito, pagpasdan ninyo kung gaano kabuti at nakakalugod na ang magkapatid ay magsama-sama. Kapatid, magsama-sama sa pagkakaisa. No? Yan mismo ang nakalulugod sa mata ng Panginoon. Pag nagkakaisa tayo. Nagkakaisa tayo. Nalulugod siya ng Panginoon. So, ano ba yung pinaka-bottom line dyan? Ano natin yan, sa service niya. Ang kagalakan ng banal
na pagsasama, yung saya na dulot ng pagkakaisang nakasentro kay Kristo. Kung halimbawa, kung titingnan lang namin yung wala na tayo kasi sila, ang daming pera doon, ganda na simbahan nila, may aircon yung simbahan nila, kompleto sila. Tapos kukumpara mo yung sa atin, no? Metal, still metal, umuulan sa loob, habang nahiya ka kami pag natin yung bisita natin si pastor, mga pastor, ang init, dikit lang kasi yung yero. Pero masaya pa rin tayo, di ba? Nagagalak pa rin tayo. Masaya, no? Yung sitwasyon natin, no? Na nandun tayo pero nandun yung joy. Joy, no? Kagalakan. Kagalakan ng banal na pagsasama. Dahil nandun na yung Diyos, eh. Diba? Sabi nga ni Pastor Lee, sa akin, ganda ng tinayo kong doon sa Taytay. Ganda simbahan. Pinakita sa atin yung picture, ganda, dorado, eto. Pero ano sinabi niya? 3 weeks na wala na kami service doon. Kasi iniwan kami ng pastor sa akin. Tinanong niya nga, bakit? Siguro may problema sa pamilya. Diba? Ano daw, yung kuryente daw, ang taas ng taas ng bill. Yung ganito, ganyan. So, kung meron kang kagalakan, hindi siguro mangyayari mga bagay. Kaya naiintindihan ko ngayon kung bakit tayo, mga senior pastor natin, bakit tayo pinapatayo tayo dito. I-prepare lang tayo na darating naman. Malay mo, ang Rema Christian Alliance Fellowship, 10 na. 10 church plant. Amen. Gagawin, no? Amen, no? Ipapadala ka ngayon, sabi ni Pastor Abner at ni Pastor James, so paano yan? Siguro naman, meron puso dyan sa isa sa inyo. Sa 10 na yan, ikaw papadala doon. Pastor George. Madaling makahikaya to si Pastor George. No? O, ano ba meron dyan? May pangmahinahan pa tayo dyan. Bukas, magsimpa kayo. Naalala ko si Pastor Lee, lahat na sa construction niya, ang ginagawa niya, pinagsisimba niya paglinggo. Pag di ka nagsimba, suspindido ka. Kinalo ni Isan, di ka makakapasok. Pero sa tingin ko, hindi naman siguro effective yung gano'n. Kasi yung heart ang inaano natin, yung heart ang piniprepare natin. Huwag mo obligahin. Di ba? Pag di ka nagsimba, hindi ka sunod na nangyari. Pag hindi ka nagsimba ngayong linggo, bukas di ka pumasok sa construction, suspindido ka. Hindi, totoo. Di ba kwento? Pas, no? Yun ang nangyari. No? Pero, sayang, no? Siguro, bas unahin natin yung puso. Bigyan natin sila ng joy. No? Kagalakan. Di ba? Kagalakan para sa Panginoon. Yeah. So, isang kamay na umaabot sa isang taong nalulunod o nadudulas sa putikan. No? Hindi literal, may kang nadulas sa gano'n, di ba? Ayun, dalawa, di ba, nadulas kaya nang ginawa nyo? Di ba, natagdag kayo sa duyan, nadudulas, no? Pinagtatawanan, no? Sabay gumama, no? Pero tawan-tawa, no? Tawan-tawa. So, ito yung mga ilustrasyon ng mga kaibigan, no? Mga kaibigan mo na minsan, imbis na tulungan ka, magtatawanan ka. Ganun mga kaibigan, no? Isang kamay na umaabot sa isang nalulunod. Hawakan mo para hindi malunod. Tama? No? Nadulas sa putikan. O natumba sa duyan. No? Bumagsak sa duyan. No? Tawa kayo ng tawa. Pero hindi upang hilahin ka patungo sa sarili mo, upang iangat at ituro ang kanyang mga kamay patungo sa isang matibay na bato. Bato ng Diyos. No? Sa bato ng Diyos, matibay. Diba? So, conclusion, no? Tayo sa conclusion. Tapos na tayo. Maging isang Jonathan sa darating na linggo.
ngayong linggo. Susunod na linggo, maging isang Jonathan tayo. Diba? Pumili ng isang kaibigan na alam mong dumadaan sa mabigat na pagsubok. Meron ba kayong kaibigan na alam mong dumadaan sa mabigat na pagsubok? O kahit hindi yung mabigat, kahit magaan. No? Pero parang ano yun, mabigat o magaano. So, pumili ka ng kaibigan mo na dumadaan sa mabigat na pagsubok. Huwag lang mag-comment ng PM, send praying for you. Sabi, friend, may problema ako. Ganto. Sige, friend, pag-pray na lang kita. No? So, ibig sabihin dito, pag kung ikaw ay dapat maging isang Jonathan ka, friend, kumusta na? Kasi hirap kasi minsan sa mga kaibigan, friend, Mustang. Mustang, kala mo sasakyan ng Mustang. Ano ibig sabihin? Kumusta, tapos pautang. Mustang. Oo, may kambajikas mo. Diba? Parang hirap no? So, wag no? O kaya, pag sinabi ng friend, kumusta ka? Friend, kumusta, may problema ako. O sige, pupunta ako dyan, usap tayo. Wag na tayo dito, wag mo na sabihin na, mo friend, pag-pray na lang natin yung problema mo, si Lord na bahala. Kasi hindi mo mararamdaman kung hindi mo pupuntahan eh. Tama? No? So, wag lang PM send, no? PM send of praying for you. Okay friend, I pray for you. No? Pag-pray natin yung problema mo. So, dapat daw pala, puntahan, no? Ipadama. Yung nararamdaman, ipadama mo ang suporta sa practical na paraan at panalangin. Sa kanila, na kaya ka pumunta physically, gusto mong malaman kung ano yung problema. Diba? So, mas nararamdaman no? Kaysa sa PM send. Diba? PM send, pray, pag-pray ko yung problema mo. Parang wala rin concern, no? So, siguro sa pagiging magkaibigan, puntahan mo, ipadamo mo sa kanya na kayo ay magkaibigan, no? Panalangin sila sa harapan o sa tawag sa mundo mabilis mo pa. Ibig sabihin, huwag yung PM send, tapos pag-pray. Punta ka, doon kayo, pag-usapan yung problema, tapos doon may dalawa, mag-pray kayo. Hawak mo yung kamay niya. Diba? Pag babae, dapat babae din. No? Huwag naman yung babae may problema, nag-PM kay pastor. Lalaki pa si pastor pupunta, magkahawak ng kami, tapos mag-pray. Delikado tayo doon, no? So, dapat, no? Kaya may pastora di ba? Kaya may pastora. Pastora, may problema siya. Pwede puntahan, no? Tulungan. Mabilis magbago, at tapat na kaibigang naglalapit sa atin kay Kristo. Kasi pag naramdaman nyo, tapos ipaparamdam mo sa kanya na may Kristo Jesus. Physically nararamdam mo kanya. Nandito, dinadalaw. Masarap din kasi minsan yung dinadalaw, di ba? Friend, kumusta ka na? Huwag lang yung friend, kumusta? May pera ka ba? Diba? Hinihiram ako. Delikado di ba? Wala rin kayo. Pareho kayo magano. Ngayon, may problema. No? Ang isa sa pinakamalaking regalo ng Diyos ay maging instrumentong nagbibigay lakas sa kapwa upang magpatuloy silang magtiwala sa Diyos sa bawat higko ng buhay. Amen. Amen. So, tandaan natin na tayo ay maging Jonathan. So, next week, dapat meron ka ng kaibigan na mabigat, may problema na, alam mo, na lalapit sa'yo, na hindi yung PM sent lang. No? Try mo naman na pasyalan. Tapos, friend, ano ba ang problema mo? Nandito ako physically. Para masolve. O kaya, alam mo yung pag pinasya ng kagagaan yung ano yung pakiramdam. Gumagaan ng pakiramdam sa buhay. Kaya no, so sa ating lahat, naway maging Jonathan tayo. So,
sa buhay ng mga kasamahan at kaibigan natin dito sa Diyos. Tayo yung po at manalangin. Yes, Panginoon, maraming salamat po sa mga pagiging Jonathan at David. May mga challenge po sa buhay na nahihirapan kami. Pero wala kaming, hindi mo masasabi ang isang kaibigan na close friend or best friend. Wala kaming ibang tunay na kaibigan, Panginoon, na alam na lahat ng sikreto, kundi kayo lamang, Panginoon. Kayo lamang yung nakakaalam ng lahat ng problema namin. Yung mga sikreto na problema sa buhay. Kayo ang dapat namin lapitan. Kayo ang aming magiging kaibigan. Salamat pa, Panginoon, sa araw na ito. Binigyan niyo kami ng pagkakataon na tumayo at makarating dito sa simbahan. Sa bawat isa po, naway tumingin mo sa ating puso at isipan ang ating message niya. Ito po ang aming sabi dalangin, pangalan ng Jesus. Amen. God bless you. Yan, ngayon naman po ay dumako tayo sa ating tithes and offering. Babasahin ko po sa Malakay 3:10. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven for you, and pour down for you a blessing until there is no more need. Diba sabi nga ni Kagawad Weng kanina, iisa lang ang pinto, pero sabi ng Panginoon dito, bubuksan niya daw yung bintana. Ilan ba ang bintana, di ba? Yun, magbigay po tayo ng may hindi sa ating mga lawi. Ma!